Nakita nyo yung work ethics ng mga Egypt. Yes. Organisado sila. Hindi Yes. tulad ng Pilipino na, okay na lang, mahala. Kaya na. Kaya parang uwido. Di ba? Parents na. Nakita nila. How systematic. Nakita mo yung mga anak ko na. Pupunta sila sa Vietnam. Pabira yung mga plano na ano, samantalang sabi. Samantalang sabi, okay na. So, pupunta tayo ng Vietnam, maganda tayo passport, okay? Okay na. Bata pa. And we were examining a new group of leaders and nakita namin, they're so privileged. It was not like that in the old days. Pero kayo, pagpunta nyo, pagbalik mo yung cultures. So kung ganito, ang nararanasan nyo sa natural, how much more kung sa spiritual? You will see a different perspective. And you will enjoy more because you are growing, you are enlarging as a person. Thirdly, you will become more grateful. You will become more grateful. Bakit? Whether you like it or not, most of the time, you will see people below you. May makikita kang mga tao mas underprivileged kaysa sa'yo. Diba? Kasi pag nag-missions ka, ang attitude mo, mas malaki. You are supposedly bringing something to them. And you become what? More grateful because hindi ikaw yung tumatanggap, ikaw yung nagdadala. Especially for the poor Christians. Makikita mo, pag nandun ka sa mission field, mag-i-enjoy ka dahil yung mga hindi mo dati binibigyan ng emphasis, makikita mo. When I was pioneering a church in a small town, Friday night namin prayer meeting dito ngayon. Masalamat po sa Panginoon na hindi ko yung nawawala ng supply. Marami pang buhok at mga. Bata pang buhok. Diba yung Facebook? Gumagalong ganun. Hindi nyo dapat nawarin kayo. Suklain! Ano ba naman yun? Pwede ka mahumili. Pero I realize, that is significant to me. He's giving thanks to the Lord, not me. Not to me. Maaaring yung insignificant sa akin, so nakikita ko na yung maliliit na bagay, magpapasalamat din ako. Kailangan din magpasalamat na normally, nineneglect ko. Mayroon akong perspective na dapat lang ako magpasalamat pagka malaki. You know, espesyal. I learned to be grateful because I saw a lot of people just grateful. Nung nag-mission ako at nag-reach out sa Payatas, how many of you have dito sa Payatas? Pagpasok ka pala, galing ka sa may batasan, amoy mo na. Baho. Kasi dagat. I mean, hindi natin sila minamaliit. Pero that's the norm. And I have to pray to God. Lord, hindi lamang proteksyonan mo ako, pero bigyan mo ng pagpilis. So naabang ka, may bisita ka. Nasaan si James? Andun ko sa basurahan, nagkakal ka. Puntahan mo. Uy, pastor! Tama, meron kami tinapay. Kami tinapay. Ano sa isip mo? Linisin mo po ito. Bringing in protection. I mean, that's the natural sense. But you suddenly realize, kakaiba yung kalalagyan nila. At maaaring yung hindi mo, minamaliit mo, kung siguro napakalit sa kanila, magandang maganda.
Fourthly, you will discover your great spiritual family. Ang laki ng pamilya ng Diyos. Ako po'y ulila. Walang ama, walang ina, ulila. Namatay po ang nanay ko na 12 years old ako, ang father ko absently. Namatay siya ng nagpapastor na ako, nung early days na nagpapastor ako. Tapos yung tatlo na kami magkakapatid, namatay yung middle sa amin. Subalit dalawa na lang kami magkapatid. Yung panganay na ang tanda sa akin ay 15 years. In fact, siya yung nagpalaki sa akin. I longs for a family. But I became a Christian. God has given me a family. Sabi sa akin yung tatay ko nung papasok ako sa Bible School sa Cebuay, from Luzon. Papasok ko sabi na, mag-aaralin kita kahit sa anong gusto. Sabi sa tatay ko, yun ko naman po matatapos naman po ako, hindi naman po ako bulo. Pero palagay ko po, pag natapos ako, mag-aaway pa rin tayo. Mabayaan mo na lang po. I mean, Cebu is a perfect, strange place for me. Practically grew up sa Luzon, Tagalog. Going to Cebu is like, wow. Because sige, 6 months lang ako dito, 1 semester. Uwi ako sa Cebu. Sa Luzon. Yung 6 months, naging 7 years. And if you ask me where will I retire, I will retire to Cebu. Because wala akong direct na family doon, pero I have extended family. Kahit saan po ako pumunta, meron akong tinatawag na Mary and Martha. Especially sa Roca City, Cebu, sa Mindanao. I'm still connected with them. Facebook. Some of those people here na walang sa atin, I'm still connected with them. I was just talking to Melba here last night. Melba Owado. Ano ang pangalan? Ana po. Ana? Ana. The other day, I was talking to yung nasa Japan. Na ang galing ko na nasa akin pa yung picture na tinawag niya na pa-birthday niya sa akin. Si Judith Ayana. Si Lourdes. Si Lourdes. Okay. The other day, I was just commenting on the picture of yung nasa Spain. Yung nasa Spain. Maricel. And actually, from time to time, we talk with Mel sa Japan or si Espo sa Hong Kong. Kahit yung naging katulong namin na pamangkin ni Jo, I'm so happy for her dahil siguro nag-asawa na siya ng pamilya. Si pamangkin ni Jo, maraming katulong namin for a time. Sulit. In the ensuing times, meron din akong family sa London. Na, bakasyon kami hanggang ngayon. Basta kaya nakabalik dito. Even sa Bolton, out Manchester, outside London. It's so nice. Hindi ko alam ito, pero the Lord just gave me a family. Yung dati kong pamilya na original Mary and Martha ko sa Andaman, Quezon. Namatay na yung parehong lalaki at babae, pero may tatlong anak. There's still my family na. Yung isa, inaanak ko yung anak niya, nasa Canada. I'm still exchange. Thanks. How are you? Sila yung mga kasama ko noon na nag-Mexicano. Yung kapatid niya na hindi ko kilala noon, very close kami ngayon, nasa South Africa. Nasa South Africa. At yung kanilang bunsong kapatid na babae, nasa LA. At pag umuwi ako, ang sumusundo sa akin yung bunso nilang kapatid. Ang sabi na ng Panginoon, pag iniwan mo yung mga pamilya mo dahil sa akin, ang laki ng pamilya. Ang pamilya natin. Second to the last, you will build lasting partnership. Lasting partnership. Ngayon, kapartner ko pa rin sila sa pananalangin. Kapartner ko pa rin sila kung ano yung gagawin ng Diyos, siya din ang gagawin at give sa akin, yun din ang mapapangyari sa kanila. Ang una kong kapartner sa ministry, Singapore yan.
sponsor ko sa Bible School. Hanggang ngayon, may nagkikita pa rin kami. Wala na siya sa ilim, but I still get in touch with her. Especially pag birthday niya. This coming October. You see, partnership. Yung mag-teacher ko nung bata pa ako, still. Na siya nagunang yung dala sa akin sa Kristyanismo, still. Kung kalapit pa rin sa anumang mangyayari sa akin sa mga ministeryo. Ang ganda. Hanggang ngayon. I was just meeting one of our long-time friend sa Philippine Embassy. Sabi ko, bakit nandito ka? Na-partner mo rin sa ministry, sabi niya. Binibenta ko na yung bahay, yung condominium ko sa Maynila. He was assigned there for 3 years. Sabi niya, sabi ko, let's catch up. So this Monday, we'll be with you. Ang sarap. Ang sarap. Ngayon nga, nakikita ko na ngayon yung mga anak-anak na nila. I was meeting 2 friends na anak na ng kaibigan ko. Partners. Hindi yan. Lastly, you will expand the kingdom of Jesus. Hindi lang yan eh. You will overcome your fears. Ano ba yung kinatatakot mo? Mamamatay ka ba? Eh kung mamamatay ka, di sa langit na. Di ba? To be absent in the body is to be present in the Lord. Ano ba yung kinatatakot mo? Ang totoo niyan, pag pumunta ka at bumayo ka, mas lalaki ang bangin. There is nothing to fear but fear itself. Brothers and sisters, napakaganda na nakikita natin ang kariyan ng Diyos ay nagaganap, lumalawin, at tayo ang ginagawa. Ano ngayong umaga? Ano ang reason at dahilan ko para hindi umaya? Lack of word? Lack of the Spirit for empowering? Or you need counsel for better understanding? You see, whatever and however, if you don't find yourself going, you're in the process of going back. Think about it. Pag hindi ka umaabante, ikaw ay umaatras. There's nothing such as status quo. There is nothing such as pareho rin. Wala pong pareho rin. The only thing and the only person that remains the same is the Lord Jesus Christ. Pag hindi ka umaabante, umaatras ka. So whether you like it or not, it's your choice. If you don't go, hindi ka lang maiiwan, makamatrasan ka pa. Friends, our only direction at the end of our calling as a believer is to fulfill the mandate of God. Nais po ka mong kayo bawat isa. Ngayon umaga. Anong rason mo bakit hindi ka hahanap? Anong rason mo para hindi ka mag-share ng gospel? Sana ngayon umaga, mabago ang ating pag-iisip. Mabago ang ating puso. At pinalanin natin, mas malaki, mas maganda, mas malinaw ang tawag ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Tayo ng hatinig at ikamit. Maraming Diyos na papasalamat ko. Dahil ikaw ay iwata. Hindi ka lamang tumatawag, hindi ka lamang Panginoon nagbibigay ng pagkakas. Hindi patuloy na Panginoong kumikilos sa bawat isa. Sa umaga rito, Panginoon, patawarin mo kami kung umiwas kami sa iyong tawag. Patawarin mo kami kung kalikot kami sa mas malaking panukala na binibigay mo sa akin. Ngayong umaga, Panginoon, hayaan mong tigil mo ang ating puso. Hayaan mong baluhin mo ang ating panukala. Hayaan mong ikaw ang patuloy na sentro ng ating buhay. Ang nais mo, Panginoon, hindi ang nais namin. Ang
Ang plano mo, O Diyos, hindi ang plano namin. Yes, Lord. O Diyos, palagay mo ang bawat isa, mga lalaki o kami narito. Gamitin mo sila ng mas lalong makabuluhan. Mas malang malawak. Mas lalong malaki. Pagkat Panginoon, kailanman, hindi pa nila naunawaan, nalilirik kailanman. Mas magandang plano mo sa buhay. Father God, in the name of Jesus, I declare freedom today. Freedom to go. Father, I pray that you would just free everyone with the shackles that prevent them from going. Whether it's spiritual, whether it's physical, whether it's mental or even attitude. Father, in the name of Jesus, let there be a divine exchange. A divine exchange. A divine exchange. Hallelujah. Kung ikaw ay narito ngayon, ngayong umaga, at magsasabi ka sa iyo,